Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang balangkas siyang may pagkakamali. Walang gagawin siya na may kamalian. Walang tinupad siyang nakapagpahamak kanino man. Wala siyang nilayon kundi kabutihan. Wala siyang adhikain kundi ang kabanalan. Kaya't halina kayo mga minamahal, sadyang mahirap magtimpi bilang katauhan. Subalit siya o ng patutoong, kayo'y nagtataglay ng Espiritu Santo. Yaong kabanalang ibinahagi ng Ama ay makikita sa inyong pagkatao. Na kung papaano ang pagtitimping yaon ay di ganang kaya ng tao. Subalit nang dahil ang Espiritong sumasa inyo, ay patutoong napagharian kayo, nagawa niyong mahirap tuparin bilang kayo'y mga tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sino nga ba ang taong siniraan na hindi nagpupuyos ang damdamin kapag nabatid niyang gayon ang kanyang nakamtan? Lalo't higit kung mabuti ang kanyang ginagawa at pagdakay siya pa ay sisiraan. Subalit yaon ang patotoo na ang Espiritu ng Ama ay taglay ng taong ginagawa sa kanya'y gayon. At sa nagawa niyang pagtitimpi, doon nalugod at natuwa ang nagbahagi. At yaon ang patotoo, mga minamahal ko, sadyang ang kahirap maunawaan ito, lalo't hindi nakakaunawa ukol sa kalooban ng Ama. Subalit sadyang kay daling pakinggan, mahirap tupdin, mga banal na aral niyang sa tao ay binibigay. Kay daling magsabi, ngunit mahirap gumanap, sapagkat anuman ang para sa tao, ay yaon lamang ang batid at nasang tupdin. Ngunit ang layo ng Ama, mahirap man para sa inyo, kung ako'y tinanggap nyo, pagsikapan nyong gawin, alang-alang sa akin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. May mga taong kung ano ang pumapasok sa isip nila'y tanggap ng tanggap. Buka ng bibig, bigkas ng salita, na hindi nililimit, sinusuri. Subalit ang nais ng Ama, anuman ang pahatid na salita sa iyo, limiin mo tantuin bago bigkasin kung anong marapat sabihin. At yaon nga ang nasa niya, ang mga tutong mga anak niya, kung anong sasabihin na marapat kanino man. Sapagkat nga ang tao ay tao, sadyang kay hirap itong gawin. Ngunit yan ang patotoo, Espiritu'y sumatao. At naging katawang tao niya ay babaginan ng Espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang isang pulubi, dahil pulubi nga siya, at sa palagay niya ay wala nang magagawa kundi mamalimos, ano man ang sabihin ng kapwa niya, lait-laitin man siya, nagagawa niyang magtimpi, mabigyan lang sila. Gayon din ang nasa katotohanan, nang dahil sa pakikipagtotohanan sa Ama, alang-alang sa pakikipagtotohanan at katapatan nila,
ano man ang sabihin ng kapwa nila. Babatahin niya on nang dahil sa kagustuhang makipagtotoo sa kanya. Ngunit at pasubali magkaiba ang kaukulan na kinakamtan ng namamalimos at tumutupad sa katotohanan. Ang namamalimos ay patuloy na lamang sa gayong gawa niya, gayon ang pag-asa. Subalit, ang nagbabata alang-alang sa kabutihang tinanggap ng Ama ang naglagak sa kanya, may pakinabang. Hindi man pagdakay tamuhin ang gantimpala, subalit hinihintay niya at umaasang may kakamtan. Kaya't ano man ang sakit niya sa kanyang palagay, kapag nilingap na siya at Ama na ang nagbigay ng kanyang kalayaan, kung sino ang sa kanila'y humamak, sila ang nasakitan ng kalooban, at silang nagpakatotoo, sila namang tuwirang nagsigalak. Subalit, ang mamalimos at namamalimos, hirap at sakit na ng kanyang katawan, bilad sa araw, kung saan dako magtungo, may magmumura at magsasalita ng di maganda, at masama pa kung minsan, nahandoon ang pagbabata niya, sapagkat wala nang laman ang isip niya kundi ang mamalimos. At siya naman ang pagkakaiba ng tumutugan at tumutupad sa kalooban ng Ama. Nang dahil wala nang laman ang isipan kundi ang makatalima, ang galak naman sa puso nila'y nag-uumapaw sa tuwina. At siyaon nga ang nais ng Ama, mga galak ang puso ng bawat isa. Huwag masakitan, huwag masaktan, huwag mahirapan. Kaya't ang katawan man ay puhunan, at ang buhay na yaoy inilagak sa Ama, may panigurado pa rin silang gantimpalang kakamtan, kaysa mamamalimos na wala ng tugot araw-araw, dumatalang kahinaan ng katawan at ng bawian ng buhay, walang nalasap na pala, kundi ang kanyang kahirapan. O tao, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, bakit sa mamamalimos doon ko hinambing ang isang nagpapakatotoo? Sadyang pawang, kapwa mahirap ito. Subalit, ang namamalimos na nagdusang katawan na hindi nasumpungan ng Ama at wala nang inalam kundi kumita sa pamamalimos, walang sasapiting kaligtasan ng kanyang kaluluwang tinataglay. Bagkus, hirap at sakit na bawat araw di makatighaw nang dahil hindi nagbabago ang pananaw sa buhay, wala pa rin napalang mainam. Subalit, ang nagbata ng bawat araw, napasakit ng kapwa niya nilalang, at kung ano ang ninarapat na kanyang tinutupad na mula sa Amang mahal, Amang nagbigay gantimpala, na ibigay niyang marapat, tinamo niya ang dapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Diyos. Napakabuti niya. Totoo po ba siyang mabuti? Ano po ang gusto niyo sa dalawa? Ang hinambing niyang mamamalimos o naglilingkod sa Kanya? Sapagkat kung naglilingkod ka sa Kanya, hindi mo daranasing mamalimos. Hindi mo daranasing para kang kahabag-habag na hingi ng hingi. Sapagkat ang pinaglilingkuran mo'y maraming paraan. Ang di mo kaya'y siya ang may kakayahan. Ang wala sa iyo'y kayang niyang ibigay. Kaya ang mga totoo at tapat na sa kanila'y nagmamahal, tumatanggap sila rin ng marapat. Ang ganap at lubos na sa kanila'y tuptoong nagmamahal, may galak din silang natatanggap. Subalit ang huwad at di totoo, marami silang dinaranas na hirap.
sapagkat siya ng patutuo ng Ama, ang kagalakay sa Kanya, ang kalooban niya, kung siya'y tatamasahin, siya'y tatamasahin lahat ng anak niya, walang hindi masisya at magagalak. Kaya nga't panandalihan lamang ang hirap na tinuturan niya. Kapag nasumpungan ninyo ako, ang hirap na iya ay pagagaanin ko. Kaya nga't maliwanag na tinuran niya, ang lumbay ay paparam ko, kaya't aaliwin kong nasa sa aking totoo. Kaya't maliwanag din niyang tinuran, aampatin ko ang luha niyo, sapagkat papawiin ko na ito, yamang kinangtan niyo'y ako, tinanggap niyong totoo. Kaya't sino ang luluha sa maghapon, anak ko? Yaong mga sutil na tao. Nasa unay sarap, bandang huli, sakit at hirap. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, o kay dakila niya. Batid niya yaong mga anak niyang nakikipagtotoong lubos sa Kanya. At sa gawain niyang ito'y totoo at tapat pa rin sila. O kaya lamang nagtutungo ay para lamang may maipakita sa kapwa nila. Dili kaya'y para lamang may masabing sila'y gayon pa rin. Ngunit ang wika ng Ama, anak, ang espiritu ko'y walang malilihimang tao. Tarok lirip ko ang isipan ng bawat isang anak ko. Kaya ang pakikipagtotohanan sa aking espiritu ay di kailangang manlilang pa ng kapwa nyo. Kaya't ang sino mang sa akin totoo, maging kahit kanino'y tapat din naman ito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung minsan akala ng tao'y tinatakda lamang ang pagluluwal na iyo't sinasadya na yaw ng bigkasin. Ngunit at pasubali, tanging Ama lamang ang nakababatid ng kung anong araw sasambitin yaon at kung anong ilalahad sa araw na yaon. Yaw ng pawang katotohanan. Kung pinag-aralan, maaring sinadya nga. Subalit kung di hinabit pinaghirapan ng isipan, Ama ang nagtakda, nagtala ng marapat. Kung ito'y pawang makatotohanan at pawang katapatan, kasiyahan ang kakamtan, kagalakay mag-umapaw. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Alalaumbaga, sabihin mo man sa puno ng kamyas, mamunga ka na ngayong araw na ito. At sabihin mo man sa puno ng bayabas, huwag ka munang magbunga. Kung alin sa dalawang nais pamungahin ng Ama, siyang uunahin niyang masidla ng pamumunga. Alalaumbaga, hindi maaring turuan ng tawang espiritu ng Ama, sapagkat batid niya ang itatakdang gagawin sa araw na yaon at sa araw ng bukas. Batid din ng Ama ang dapat ilahad sa araw ng ito at sa araw na mamaya, na magmamadaling araw, wika ng tao. Subalit lilipas munang magdamag, marami pang magaganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gaano man ang pagsusumakit at pagsusumikap ng tapat at totoong lingkod, at gaano man ang matwid na tupdin at gawin sa kapwa maging lingkod, kung di tatanggap at di mamarapating tanggapin, sayang lamang nilalahad. Sayang lamang ang gagawin at tutupdin kung katauhan ang tatanggap, sapagkat di mawawawaan ang gawang hindi tulad ng nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
Nekaramanayahana. Nag-uumapaw ang kasiyahan, mag-uumapaw ang kagalakan. Nagniningning ang liwanag, magniningas na parang apoy. Ang sa tao'y ganap, subalit ang taong huwad, madaling masaktan, madaling masakitan, madaling mahirapan, isip ay nagtatalo, damdamin ay nalilito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Panahon ng pag-asa, ang tapat sa Ama, sa tuwin ay may pag-asa sila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Ama? Totoo ba siya? Sinong tapat na lingkod ang hindi matutuwa kapag ang kapwa niya'y nagagalak at nasisiyahan? Kapag ang kapwa niya'y lalong tumatatag, tumitibay sa pananalig at pananampalataya tulad ng kanyang nasumpungan. Subalit sinong hindi totoong lingkod at hindi matapat na may malasakit sa kanyang kapwa? Wala. Walang pagmamalasakit na gagawin. Ano bang pakialam ko, Eka? Kahit siya'y masaktan, kahit sila'y mga saktan, basta ako'y masaya naman. Di bagat gayon ang tao? Ngunit hindi gayon ang ugali ng nagkatawang tao. Kaya't siya unang patotoo. Ang sumusunod sa Kristo, kaugali nga nito. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramanayhanam, nekaramanayhanam, nekaramanayhanam. Buhay ba ang Ama? Nang mabasa ko po sa isang na lamang po matandaan kung saan ko yung nabasa. Na natagpuan na yun, nasumpungan na o natuklasan ng gamot sa cancer ng ano nga bang cancer yon? Sa bituka ba? Nagalak po ako at nagpuri sa Ama. Ang sabi ko, Ama, yamang ika'y bumubuhay, at totoo ang buhay ay mula sa iyo. Nawa nga po ang balitang ito ay maging totoo na, upang wag naman katakutan ng mga anak mo ang sakit na kanser. Sapagkat sa iba't ibang kaparaanan man, ang nais ko at maging ikaw ay batid ko, mabuhay ang tao nang ayon sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya patuloy po nating ipanalangin na naway lahat ng uri ng cancer cells kung saan man tumubo ay matuklasan ang tunay na gamot. Sapagkat ang layunin natin ay para sa kabutihan ng kapwa, para bumuhay at hindi pumatay. Yun po ang naway. Kahit hindi pa dito gumaling, basta gumaling lang, masaya na ang puso ng may maligayang pagtupad, di po ba? Sapagkat aanin mo ang karangalan sa tao kung wala kang dangal sa Ama. Tama po ba? Yan po ang pawang katotohanan. Ang mahalaga, mga kapwa nyo ay mailigtas sa sakit. Mabuhay sila nang naayon sa kalooban ng Ama. Kaya't sa iba't iba mang kaparaanan, kung masusumpungan ng ganong uri ng kanser ay mawala ang kanser, ay magpasalamat po tayo sa Ama. Ngunit ang sabi nga po niya kaakibat na yung mga cancer cells sa buhay ng tao. Ngunit wala lang buhay. At
Dun sa mga may nabuhay, kung gusto pa rin niyang mabuhay, marami siyang paraan para ito'y mamatay, di po ba? Kaya't sinasabi baga sa inyong, huwag kayong magpa-doktor, huwag kayong magpagamot. Kaya lamang po nakakalungkot yung mga tao na kapag may nasabit sa iyo na lamang kang sasabihin na, huwag mo nang papuntahin sa dambana. Nakakalungkot po yun, ano? Bakit po? Kayo po bang mga pumaparito'y nababaliw? Tandaan po ninyo, kung baliw kayo nang kayo nagpunta rito, mawawala pagkabaliw nyo. At kung kayo'y may sakit at nakikipagtotoo kayo sa Diyos, gagaling po kayo. Subalit, hindi ang dakong ito ang magsisilid ng sakit nyo. Kahit ang sakit ng kalooban nyo ay hindi po niloloob na dito mangyari. Nasa sa inyo na kung sumasama ang loob nyo. Kung sumasakit ang kalooban nyo, kasalanan nyo na yun, hindi ko kasalanan. Kaya wala akong pananagutan sa Diyos para sa inyo. Hindi po ako nagbibiro. Sapagkat siguro po'y takda na rin para naman ako'y magsalita ng dapat. Maluwat akong nanahimik, maluwat akong hindi nagsalita. Lahat tinanggap ko, alang-alang sa Ama. At yaong hindi pa takdang sambitin ay pinipigil ko pa rin. Hindi ko pa rin sasabihin sapagkat may takdang pangungusap, wika nga niya, may takdang paglalahad. Subalit, nang dahil batid ng Ama, ang lahat naman ng kaganapan ay saksi siya, daratal din po ang takdad na ibibigkas niya sa bibig ko ang marapat. Kaya naman, mga minamahal, pagdating ng gabi, payapa isip ko, tulog ako. Di ko dinadaya sarili ko, na kunwari tulog ako pero hindi naman pala. At di ko rin dinadaya ang sarili kong masaya ako pero malungkot pala. Sapagkat di ko kayang dayain ang sarili ko dahil alam ko ang Diyos ay di madadaya. Napakahirap sa lahat ang magkunwari. May takda ang paghatol ng Ama sa mapagpaimbabaw. At ayaw ko pong mahatulan ako. Kaya takot akong magpaimbabaw kahit kanino. Kaya kung para sa tao hindi pa totoo ako, eh wala na rin po ako magagawa. Ginawa ko na ang kaya ko. Kung ano pang kakayahin ibibigay sa akin, ay gagawin ko pa. Nasa sa tao na po. Ngayon, kung sa sinasabi kong ito'y may nasasaktan, at kala'y pinararatangan ko at pinagbibintangan, dili kaya na may pinahaharingan, o pinatatamaan, eh kayo na rin po magdala, huwag na ako. Yun ang pinakatotoo sa aking buhay. Sapagkat hindi ko kailangan ng magsinungaling sa harapan. Sapagkat kung sa harap ninyo, kung ano sinasabi ko, kahit talikuran, kaya kong sabihin. Hindi po ako natatakot kanino man. Sa Diyos lang ako natatakot. Sapagkat alam ko kung anong ginagawa ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganito lang po talaga ang boses ko. Wala akong magagawa. Ito ang tinig ko. Ngunit hindi po ako galit. Hindi po ako galit. Sapagkat kung ako'y galit, hindi ako haharap sa inyo. Hindi na ako haharap dito, hindi nyo ako makikita pag ako'y nagalit. Yan ang totoo. Itaga nyo po sa bato. Pag ako po ay nagalit na, at kahit sa isang tao ay may kagalit ako at nagalit ako, hindi nyo na ako makikita. Sapagkat hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Dahil alam ko ang Diyos ay hindi sinungaling. At dahil po ang Diyos ay hindi po maloloko, kaya hindi ko kayang gawin na magkunwari sa inyo. Kaya po, kung ano sinasabi ko ngayon, totoo yun sa puso ko. At kung may magalit sa akin, handa ko naman pong tanggapin. Huwag lang ang Diyos ang magalit sa akin. Muli, sumayin nyo ang kapayapaan ng ating Ama upang maramdaman nyo ang kaibuturan ng puso ko, wika nga ng Kristo. Sapagkat, hindi ko kayang manlinlang ng kapwa ko. At salamat sa mga totoong nagmamahal sa akin, nakikipagtotoo sa akin. Salamat din po sa mga dumadamay, tumutulong sa akin. Hindi ko kakalimutan buong buhay ko, kahit isang kusing na tinanggap ko, kahit isang kende na nakain ko,
Alam ko kung kanino nagmula at saan ang pinagmulan. Ngunit kung may susuka ko lamang ang mga kinain ko sa mga taong hindi totoo, isinuka ko na. Kaya lang di ko na may susuka. Kaya babayaan ko na po ang Ama. At yan po ang totoo. Gusto ko pong magpakatapat sa inyo. Gusto ko pong magpakatotoo sa inyo. Yamang sinabi ng Panginoon, ang matitira dito ay totoo sa akin. Kaya doon po ako nakahanda. Sapagkat hindi naman po ako naglingkod para magparami ng tagasunod. Kundi naglingkod ako para sumunod sa Panginoon. At kung may babalik lang ang dati, sabi ko nga, mas gusto ko yung walang tinanggap ako kahit 5. Sapagkat bukal at damang-dama ko lalo ang sakripisyo ko. Ngunit ngayon, wala po akong magagawa. Niloob ng Amang maging ganito buhay ko. Kaya, tinanggap ko na rin at pinasasalamatan. Pinatapang ako ng kaganapan sa buhay ko. Pinatatag ako ng Diyos sa nagaganap sa buhay ko. Sapagkat kung maduduwag ako, kawawa naman po ako sa 14 na sa Oktubre na paglilingkod ko'y sayang kung dahil sa tao ay tatalikod ako. Kaya maliwanag ang katotohanan bago ako lumuwal, tinuran sa akin ng Espiritu, anak, kung tao pakikinggan mo, sila sinunod mo. Kung ako sinunod mo, ako'y sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya salamat sa mga gumaling dito at pagagalingin pa. Salamat din sa mga huwad at totoo sa akin. Sapagkat hindi naman po malilihim sa Ama yun. Kahit isang tibok ng puso natin ramdam na ramdam niya. At di ko po ipagmamagaling na perfect ang pamilya ko. Alam ko po may kamalian sila. Ngunit hindi rin sila magiging hadlang para magpakatotoo ako. Sapagkat, ang sabi nga ng Ama, kung alam niyong basahin niyo at alam niyong tukuyin at totoo niyong tinanggap at naunawaan niyo, sa banal na aklat ay itong nakatala, ang kasalanan ng Ama ay di kasalanan ng anak. Kaya't maging sino man, kasalanan man ng magulang mo, ay hindi mo naman pananagutan yun. Kaya't ang kasalanan ng anak ay kasalanan niya. Kaya, gumawa po kayo ng para sa inyong ikaliligtas. Sapagkat, gaano man kabuti ang magulang nyo, kung kayo'y masama, hindi niya kayo maliligtas. Opo, totoo. Magtapatan po tayo. Sinabi ng Kristo, siya ang tagapagligtas at nagligtas na siya. Hindi mo naman sinusunod ang gusto niya, maliligtas ka. Hindi mo naman tinupad ang kalooban ng Ama na niligtas ka. Pag ganun lang po, sarado na idambana, tayong lahat ay magpakasama. Tama po ba? At kung sa pagsimba lamang po, doon ako'y magiging ganap. Hindi na rin po ako maglilingkod. Magsisimba na lang ako. May panahon pa ako sa pamilya ko. May panahon pa akong maghanap buhay. Subalit, maliwanag na sinabi ng Espiritu sa akin, anak, ang kaloob ko'y di pantay-pantay. Tupdin mo ang kaloob ko sa iyo, sapagkat niloob kong ikay mawala ng hanap buhay at upang tuparin mo ang sa akin para sa tao. At siyaon po ang sinunod ko. Ngayon kung ano man po ang naging kapalaran ng bawat isa, hindi ko rin po sinasakop yon. At lalong hindi ko titingnan kung anong nasa kanila, sapagkat ang tinitingnan ko ang sa akin. At wala po akong pakialam kahit kanino ng kanilang kalalagayan. Hindi ibig sabihin wala akong pakialam sa kapwa ko, kundi ang ibig sabihin hindi paghihirapan ng kalooban ko kung anong nasa kanila, sapagkat siyaon ng buhay nila. Kaya hindi ako makikialam sa kapwa ko tao. Sapagkat siyaon ng kapalaran nila, hindi ako magtatanong ba't ganito kapalaran ko. Sapagkat sila'y ganyan ang kapalaran, kaya hindi po ako magsasalita kahit anong kapalaran ko. Sapagkat ang gagawin ko, yamang nasumpungan ko ang Diyos, sa Kanya ako magtatanong, hindi sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal ko. Salamat sa Espiritu ng katotohanan sa pagtuturo niya sa akin ang sasambitin. Sapagkat bilang tao, hindi ko kayang gawin ito at hindi ko rin kayang sabihin. Ang mga binabahagi ko po sa inyo ay katuparan sa buhay ko at hindi ako mandaraya ng mga kalokohan pa.
para ako'y manlinlang sa inyo at mapaakit ko kayo. At lalong hindi ko po kayo inaakit para maniwala sa akin. At lalong hindi ko po kayo utuin para ako'y tanggapin nyo. Kaya't sa inyo lahat, may tumanggap, may magalit, hindi po ako magagalit. Sa inyong lahat may matuwa at magalit, hindi rin po ako magagalit. Sapagkat inilalaga ko kayong lahat sa Ama, pati sarili ko. Hindi ako ang kahatulan, kundi siya. Hindi siya ang hahatol sa akin, kundi siya nga totoo ang higit pang hahatol sa akin. Hindi lamang siya ang hahatol, kundi kasama na ang kanyang kapangyarihan. Kaya't doon ako natatakot, ang ako'y hatulan ng Diyos sa aking kasinungalingan. Mga minamahal, pagharian kayo. At ako naway patuloy ding pagharian nang patuloy akong makatupad at makaganap. Nung una, kapag nagsasalita ako ng ganito'y, takot na takot ang aking magulang. Ayaw niyang naririnig yaon, nanginginig ang katawan niya. Ang sabi niya, baka magalit sa akin ang tao. Maging ako'y nag-iisip din noon. Subalit sinabi ng Panginoon, kung wala kang sinabing masama sa kapwa mo't minura mo sila, at wala kang ginawang niloko mo kahit na sino, ba't ka natatakot, anak? Kaya bigkasin mo ang pinabibigkas ko. Ang matuwid sa akin at kilala ko'y batid ang salita ko. Ngunit ang nagkukunwari at makasanlibutan pa rin, hindi maunawa ng sasabihin mo. Kaya, ang kaisa ko, mamahalin ako sa totoo. At kaming nagmamahalan, makakadama ng kagalakan. Mahirap sabihin yung mahal na mahal kita, ngunit wala namang pagmamahal. Kaya't hindi ko sasabihin kung ako'y nasa pagkatao na mahal ko kayo. Kaya't kung binibigkas man ang bibig ko ang mahal na mahal ko kayo, purihin natin ang Ama. Sapagkat kundi sa pagmamahal na yaon, hindi ko rin gagawin ito. Sapagkat kung kayo'y may kataasan, mahirap man ako sa unang buhay ko, hindi ko rin kayang ibaba ang sarili kung ako yurak-yurakan lamang. Ngunit dahil sa Ama, kahit niyuyurakan ako at nagkukunwari lang ang kaharap ko, hindi pa rin niya ako makikitang sa kanya'y nagkukunwari. Magandang umaga po, mga minamahal ko. O aking Ama, ikaw ang saksi sa lahat ng narinig mo kung paano'y nasambit ito. Ikaw rin ang nakakakita sa lahat ng katupar at kaganapan. Sapagkat wika mo nga, kaya't tumalima ako sa iyo, walang hindi ka nakikita. At batid ko ikaw ang Diyos na pinaglilingkuran ko, kaya naman kahit anong mga pinagdaanan ko, tanging ikaw lamang nakakakita kung anong nagaganap sa buhay ko. At tanging ikaw rin ang nakaririnig kung anong mga sinasabi ko. Ang masasabi ko lamang, kaya ako sumunod, dahil alam kong ikaw ang Diyos ng katotohanan. Subalit kung hindi nga ikaw, aanhin kong maging pasakit ang nararanasan. Mapapahamak lamang pala ako sa bandang huli. Kaya salamat sa iyong pagpapatatag at pagpapatibay. Naway gayon din ang kamti ng mga hinirang, upang sa gayoy maging makatotohanan kaming lahat, at di kami maging sinungaling kanino man. Amen. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Para pong tahimik kayo. Tahimik po kayo, no? May sasabihin po ako sa inyo. Ipapaliwanag ko po ang poster ng Divine Mercy na pinamimigay po sa tuwing anibersaryo. Sapagkat
Nawa po ako doon sa isang alagad ko sa Manila na in question po yun. Bakit hindi tiningnan yung sinag sa puso? May sinag po yun sa puso. Kumuha ka nga ng isa. At papaliwanag ko lang, mahal na kapatid. Kung si Sister Faustina po, doon po nagmula ang poster o ang larawan ng Divine Mercy. Alam ko po yun. Binahagi sa akin ng Espiritu yun. At si Sister Faustina po, noon na hindi rin siya tinatanggap. Naku, kahirap ng dinanas po niya sa mga kasama niyang madre, pati mga pare. Tinangkilik lamang si Sister Faustina nang siya'y patay na. Ngunit salamat po sa Ama, kahit ako'y buhay pa, tinatangkilik ang Divine Mercy na napakita sa gayong kaanyuan. At nang dahil po ako'y walang kakayahan, dinodonate lang po ito sa akin. At napatotohanan naman yung unang paglalakbay ng prosesyon ng imahe ni Divine Mercy sa parokya ng Bahay Pari. At si Cecilia po ang saksi na hindi ko po alam yaong sinambit na yon, na sinabi niya lang sa akin nang matapos na ang prosesyon at kami nakauwi na. Nang patungo na raw po sa loob ng simbahan at binababa na yung karo, nangusap daw po ang Espiritu, sabi niya sa akin, asan ba si Cecilia? Yan po, buti na lang at buhay pa po si Cecil. Kaya naawa po ako kay Sister Faustina, kung kailan patay, saka siya dinakila. Ano pang silbi? Hindi niya na nakita. Hindi niya na nadama. Kaya ang tao nga naman, huwad, ano po? Kahit ngayon, ano pang pinagagagawa nilang pagdakila kay Sister Faustina, hindi niya na nadarama yun. Kasi hindi niya na po mararamdaman, patay na siya eh. Ngunit dahil po kay Sister Faustina, nalantad na lahat ang Divine Mercy. Wala kayong malilihim. Bago pa ako tumugon at tumupad, binahagi na yan sa akin ng Espiritu, kaya malakas po loob ko. Sapagkat takot akong baka sa harapan ko'y may tumindig. Sinungaling, hindi totoo ang istoryang yan. Kaya hindi ko po sasabihin yung hindi totoo. At nang dahil naman sa pangalang Divine Mercy, lahat naman ang nagnala ng Divine Mercy, pinapatnubayan ang gawain. Subalit, hindi yung mga taong huwad, ang gawain lamang. Sapagkat kung alin ang totoo, at sinong totoo, kalakip ng Diyos at ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Eto, at kahit ako'y buhay pa, libo-libo na rin po ang napamigay natin ganitong larawan. Sapagkat, maniwala man po kayo sa hindi, kung hindi po siya, hindi ako maglilingkod. Sa hirap kong mga pinagdaanan, na hindi ko na kailangang baybayin sa inyo, totoo ka na nga sa kapwa mo, pero tingin nila hindi ka totoo. Ako po, kapag ako ang naglahad ng sikreto ng tao, ika'y dami kong ilalahad. Pero hindi ko gagawin yun para lang makaganti. Hindi. Sapagkat mula sa unang araw na maglingkod ako'y marami ng binahaging sikreto ang tao. Sikreto ng tao. Pero isa man sa nagbahagi, dahil sa Espiritu, kaya nagbahagi at binahagi sa akin. Alam kong pinagtiwalaan ako, kaya ni sino, wala akong pinagsabihan. Magtanong man kayo sa mga lagad, kung sasabihin man nilang malapit ako doon, nagaganap lamang po yun dahil lumalapit sila. Pero lahat malapit ako. At lahat mahal ko kayo. Napakahirap magsinungaling sa harapan ng Diyos. Bakit ang tayo nagagawang magsinungaling? Bakit ang tayo nagagawang
kapag kaharap yung kapwa, parang kay buti, parang tuwan-tuwa, parang sayang-saya, parang tanggap na tanggap, parang nakikipagtotoo, pagtalikod naman hindi totoo. Tapatan po tayo. Mahirap ang magsinungaling. Sapagkat, di bali ang Diyos ang humatol. Huwag lang ang tao, sabi ng tao. Oo, pahatol ka sa Diyos kung totoo ginawa mo. Pero kung hindi, matakot ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At salamat sa Ama, hindi ko po sinasabing banal ako. Kaya nung may tumindig po, si kapatid na, kagabi po, si kapatid na Gina, ay Diyos ko po ako. Sabi niya, si banal na Apo Conching, ay, sabi ko, Diyos ko po, Ama ko. Hindi ko kayang titigan ng sarili kong banal ako at di ko kayang tanggaping banal ako. Sapagkat tanging ikaw lamang makapag-uusga sa akin kung sino ako. Kaya di ko masasabing matuwid po ako. At hindi ko rin po sasabihin hindi na ako nagkakasala. Ang Diyos na lang ang bahala po at nakakaalam. Aaminin ko po sa inyo kung minsan, pinanghihinaan ako ng loob. Ngunit dahil sa Diyos, tumatapang ako. Aminin ko rin po sa inyo kung minsan gusto ko nang sumuko. Subalit dahil sa Diyos, lalong tumatatag ako. Salamat po sa Kanya. Salamat sa Kanya. Sapagkat kung kayo lamang po isasaalang-alang ko, hindi na po. And totoo po nun maraming taong gusto lang ipakinabang. Pagkatapos mong ginawaran ng kanilang mga kalooban ng Ama, ikaw pa palalabasing masama. Ikaw pa hahatulan. Ikaw pa pararatangan ng kung ano-ano. Tanging Ama lamang ang nakababatid ng lahat. At tanggap ko po lahat siyaon. At wala kayong maririnig sa akin kahit na ano pang nabatid ko, kahit ano pang nakarating sa akin, kung sino at ano ang sinabi. Sapagkat tanging Ama lamang ang nakakaalam niyan. At sa Kanya ko lahat idinadaing. Noong hindi pa tapat at totoo ako na nais kong maglingkod, sapagkat maraming paratang sa akin. Ako'y demonyo, ako'y luka-luka, ako'y di totoo, ako'y kulto, kung ano-ano. Sinabi ko sa Panginoon, pakikuha mo nga, nakatali, hindi na po. Yung mga taong nung una sa altar na maliit na yung tindahan ko pa lamang po, yung pong mga nakakita noon sa kwadrong maliit na Divine Mercy, ang totoo po noon, kalendaryo lang po yon. Ngunit, kahit ako'y nasa tindahan, kahit saan po ako, pag dumating ang 3 o'clock habit, dahil kabisado ko na po, talaga pong sinasambit ko yon. At nang may magbigay po sa akin gayon, pinutol ko po, ginupit ko yung mga petsa, yung mga buwan, at hinangganan ko yung may salitang, You died, Jesus. Yun, ang pasimula. Doon hanggang sa hangganan na, I trust in you. Hinangganan ko po yun at pinakwadro ko. At nang bago po ako maglingkod, na hindi ko alam na magkakaganito ako, ikakasal noon ang aking kapatid na bunso, hinahanda yung petsa. Ako po ang lahat ng pinangasiwa dahil ako ang narito, panganay ako. At noon ay gayon kami magkakapatid. Kung sino ang may kakayahan, damayan tulungan sa hirap man ang buhay na pinagdaraanan. Nakahiga po ako doon sa diban sa aming sala, sa dating bahay. Sa hindi ko po alam ang dahilan bakit bumagsak yung Divine Mercy na yan, na napakalakas pong umalabag sa semento. Ang aming pong tahanan noon ay lumang tahanan yon, lumang bahay ng magulang ko na sa akin, magulang na pinagmulan, na nung paggawa po namin yun, ng paggawa ko ay nilagyan po namin ng kulay, kasi yun ang uso noon, kulay green na semento. Hindi tiles ang bahay namin.
Hindi ko po kaya yun. Bumagsak po siya. Bag! Ako po'y napabangon bigla. Diyos ko, nanginig po ako. Dahil tao pa po akong isip at damdamin noon, ang isip ko, ano kaya ang mangyayari? Diyos ko, wag naman po, Panginoon, wag naman. Diyos ko, Panginoon, wag po. Ano po bang ibig sabihin? Ba't bumagsak ang larawan mo? Nung tindig ko po siyang ganyan, kasi kasabay po noon yung Santo Niño kung ganyan kalaki, tumumba rin po't bumagsak. Nung itindig ko po, walang basag na salamin. Na doon sa pagkakatunog ng pagkakabagsak ay warak-warak. Ngunit nang kuhanin ko po'y buong-buwang salamin. Kaya't nang makuha ko pong buwang salamin na wala po yung takot ko, ay walang ibig sabihin, walang mangyayari, sabi ko. Sapagkat nanatili po sa isip ko yung kasabihan noon, na hindi pala totoo yun. Patawarin niyo ako matatanda. Hindi na po ako naniniwala ngayon. Pag bumagsak kayong salamin, may trahedya na mangyayari. Pag bumagsak kayong baso, pag nabagsak kayong kwadro, naku, hindi po pala totoo yan. Eh, paano kung mayroong daga doon kaya bumagsak? Nginat-ngat yung tali, bumagsak. Eh, may isip ba ang daga? Eh, paano kung humangin at bumagsak nga? May isip ba hangin? Tulad ng tao, napipigilin yung babagsak. Sa makatwid po, doon nakatuon ang isip ko noon, yung kasabihan. Yaon palang sinasabi ng Panginoon ngayon, ng panahon niya noon, sa mga ninuno. Kayo kay titiwala at sumusunod sa mga kasabihan ng mga ninuno nyo. Subalit ang kautusan ng Ama, di nyo sinusunod. Hindi naunawaan ngayon ng mga tagasunod, sapagkat nagalit pa sila. Eh ako po'y hindi nagagalit ngayon, kaya bahala kayong magalit. Eh deheto po, ganito talaga boses ko, anong magagawa ko? Hilingin po natin sa Ama maging malumanay. Eh hindi ko po magawang maging malumanay at ito natural ko. Eh meron nga, ganun ang boses, di po ba? Eh kung ano po boses na ibigay sa atin, wala tayong magagawa. Ano ba kayang Apo Kunching na yan, nagpunta ako rito, magpapagamot kung ano-anong kinukwento. Bay, wala akong magagawa, ito binabahagi. Ikaw ba masasabi mo ang wala sa isip mo? Eto dinadatal, kaya makinig ka't baka gumaling ka. Buhay ba ang Ama? At eto na po, iyon ang lagi kong tinitingnan noon. Noong panahong nagkaganito na ako. Kaya't yung larawan na yan, kaya po nasabit, ay kasama po sa kwento. Nang ganito na po ako, humarap ako sa kwadro na yan, sa Divine Mercy na yan. Panginoon, nang hindi ko pa kilalang lubos ang Amang tinatawag, hindi ako marunong tumawag ng Ama. Puro Panginoon ako, Panginoon kong Jesucristo. Ngayon, Ama ko at Diyos ko, tinatawag ko. Kung tunay na ikaw pinaglilingkuran ko, wala ka makikita dyan, dinding kapatid. Kunwari lang, doon ako nakatitig. Hindi, natawa kayo. Ang sabi ko, Panginoon, pakita ka sa akin ng katotohanan kung ikaw nga ang aking pinaglilingkuran. Sapagkat ayoko na. Loko-loko daw ako, siraulo, baliw, demonyo. Kung ang aking ginagawa'y kademonyuhan pa, bakit pa ako maglilingkod? Petsa, Hulyo. Ang alam ko po'y natulog ako. At nakahiga ako. Ngunit, nang dahil po ako'y pinangangala ng demonyo nga, ang bawat mensahe no'y nakarecord. May tape recorder nakasunod. Wala pa pong ganitong lapel. Wala pa ring internet. Kundi, recording. Tape recorder. Mababang uri na ngayon ay hindi na mahalaga sa iba. Mga bago na ngayon. Sosyal na ang tao.
Ang sabi nga, high-tech na po lahat ngayon. Hindi na sinasaksak. Wala nang tape-tape. Magsalita ka na lang. Magre-record na. Ngayon po, nang dahil yun, ang alam kong uso noon, na yun ang pinabili ko. Para may record ang sinasabi. At pinakikinggan ko po yun bago ako matulog. Na sa aking pakikinig, ang sabi ko, Ama, paanong nailabas ito? Hindi bagat yaw ng katotohanang tinuran ko, ibuka mo ang bibig mo at daratalang salita ko. Yaw ng tugon ng Espiritu. Paano po yung hindi nakakaunawa? Na nagagalit, nagdaramdam sa aking salita, na akala nila ako nagwika. Huwag mo nang pakasakitan ng isipan, ako nang nakababatid ng lahat ng iyan. Ano po gagawin ko? Di manahimik po ako. At mula naman noon sa panahon na yaon, sa tuwing iniisip ko baka may magalit, hindi po nababawasan ng tao. May umaalis, may dumaragdag, masigit pa sa nawawala. Sapagkat yun ang pangako niya sa akin. Siyang magpapadatal ng paglilingkuran kung hindi ako maghahanap. Kaya maraming salamat po sa Ama sa pagpapatid niya sa inyo rito. Nawa po, siya nga ang maghari sa inyo at hindi ang isa. Ewan ko po kung sino yun sa inyo. Kaya, kita sa akin, kung tanggapin man po ako at hindi na po ako magpipilit. Pero, napakahirap magsinungaling. Na ganito po ang kanyuan. Napakatangkad, walang kasintangkad sa inyo. Marami na ako nakitang matangkad na 6-footer. Subalit, walang kasintangkad. Napakalinaw na sa kaputian ng damit at gumaganyan-ganyan po. At ang kanyang kamay ay naririto, kaya ang nakasulat po dito ay ito. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagalat na bibigatan sa mga pasanin sa buhay. Ako ang buhay, ako ang lakas. Sa aking mga kamay, nakasalalay ang buhay ng mga nilalang. Sapagkat kay Kristo nakasalalay ang kaligtasan. At siya nang maliwanag na iniwan niya sa aking kataga nang ako'y matauhan. At kaya ko po sinabing, siya'y nangusap, sapagkat saksi ang aking kabiyak. Nangangay ako sa lamig. At ang sabi sa kanya, bumangon ka. Pasalamatan mo ang Ama't manalangin ka. At si Constancia na may pupurihin siya. At kinabukasan may nagtanong sa mahal na magulang, Pareng, sino ba yung umaawit ng hindi ko maintindihan? Para ekang nagmumula sa ilalim ng lupa ang boses. Napakasarap ekang pakinggan. Napakalakas eka sa pandinig ko. Ilan natahanan ng nilagpasan. At wala po siyang makikita kayong kamay, kundi nagliliwanag na nagniningas na nagbiblink na hindi nyo kayang titigan. Mabubulag nga kayo kapag gising kayo. Kaya pala si Pablo ay nabulag. At nang itinuran niya, imumulat ko na ang iyong mga mata, ako'y lilisa na. Ang aking lamang pong natandaang kaanyuan ko. Nakasandal ako sa kama at nakataas ang kamay ko tulad ng sinasabi kong nagising ako. Panginoon, hintayin mo ako, hintayin mo ako. Huwag kang umalis. Hindi ko po katatakutan ng sinasabi kong ito. Sapagkat walang nakaririnig na totoo, kundi ang Diyos at si Kristo.
Doon na ako nagdesisyon sa sarili ko na maglilingkod na ako. At kung ano po ang atas mo, Panginoon ko, tulungan mo akong matupad ko at ako'y huwag pabayaan mo. Bahala ka na sa pamilya ko. Ngayon sasabihin, kanyang kamay. At sinabi niyang lumapit kayo sa akin. At ang wika nga niya, kung sa puso mananahan ang Espiritu ng Ama at di lamang sa salita na binibigkas na sa akin ng Espiritu, liwanag ay kakamtin ng lahat ng tatanggap at makikipagtotoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya't nasambit ko na rin po yaon. At sinabi, tinanong, sa naglilingkod din ng Diyos, sa Diyos na pari. Kaya't salamat naman po na napakaganda ng tinugon. Wala silang karapatan na kahit na sino man kung ang Ama na ang magtatakda. Sapagkat hindi lang kaming mga pari ang dapat maglingkod. Kung ang Ama na ang may kagustuhan, sino ang tututol? Kaya't dapat may tuwid ang mga ganun na katauhan at kaisipan. Salamat. Maraming salamat po. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Hindi ang larawan ang magliligtas, kundi ang Espiritu niya. Kaya't kung ang Espiritu ang tanggap ng tao, walang silbit kabula ng larawan na yan. Ngunit, tinupad ko lamang po at tinupad ng Diyos ang sinambit niya ng panahong pinupresisyong papasok na sa dambana ng parokya ang Divine Mercy. Tandaan mo, Cecilia, sabi ng bibig daw na ito, daratalang takda, lalaganap ang aking larawan sa daigdig. Iba't ibang panig ng bansa. Ako po'y walang kakayahan para ipa-print ko yaan, sapagkat may halaga rin po. Subalit, maraming salamat sa kaparaanan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. May sinugo po siya sa akin. Una, ang isang kapatiran na si kapatid na Ampi, at dumatalang takda na hiniling ng mahal na kapatid na maaari bang magtungo sa kaibigan niya sa Manila na Chinese at pinabasbasan ang kanilang imprenta. At may tinuran doon sa makinang yaon. Kaya naman, hindi man ako humihingi po, sila po ang kusang loob na sinasabi nila, Marisa, kailan nga ba yung anibersaryo? Munti ko nang malimutan. Tanda ko'y ganito, Eka. Ma'am, hindi po ako nanghingi sa inyo, hindi po ako tumatawag o nagte-text dahil naiya po ako. Salamat po't kayong nakaalala. Abay, hindi ko Eka malilimutan yan. Sapagkat may sinabi po siya na hindi ko na kailangang ibanggit o sambitin para wag nang masabing mayabang. Bahala na po ang Ama. Alam naman niya kung ano yun. Kaya sa inyo pong lahat, lumaganap ngayon ang libo-libo ng larawan kung saan-sana nakarating. Sa ibang bansa, dinadala po yaan. Hindi ko na rin sasambitin kung saang mga bansa.
Salamat sa Ama at sa pamamagitan din ng larawang iyan, sa panahong umaalis ang aking anak na nag-abroad, ipinapatong ko sa kanyang ibabaw ng maleta ang kanyang larawan. Ang sabi nila, ang bagahe gayon lang ang timbang. Purihin ng Ama, lumagpas man, walang binabayaran ng anak ko. Ganon kahiwaga ang Diyos. Patotoong larawan man, may hiwaga pa rin ginagawa sa mga tapat na nagtitiwala sa totoong naniniwala. Sapagkat ang pagkilos ng Espiritu Santo ay hindi pagkilos ng tao. Muli po, nabagot man kayo't nainip, wala po akong magagawa, di ko mapigil ang bibig. Hindi pawang kasinungalingan na hindi maaring itatwa sapagkat yaon ang totoo. Magandang umaga po at sumainyo ang kapayapaan. Kung nagtungo man kayo rito para magpagamot ng karamdaman nyo, kung totoo ang puso nyo'y naaliw na nga kayo. Sapagkat kung walang istoryang naganap na narinig ninyo ang katotohanan, walang gamot ang ganito't walang gawaing gayon. Sa makatwid, kung kilala nyo ang inyong tinatawagan sa dakong ito, mararamdaman nyong buhay na kikilos at kumikilos sa inyo. Kung magkagayon nga totoo kayo, papatotohanan ng Ama, siya'y Espiritu ng katotohanan, Diyos na walang maliw. Sa pangalan ng anak na ibinaba sa lupa, may kakamtin kayong hiwaga. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kumusta ka na, anak? Pumarito ka. Hindi po kayo siya. Apo. Doon po nakatitig. Pagpaumanhin, mahal na kapatid, kung sino lang ang inatas siyang gagawin na susuungin. Sapagkat ang sa kanya'y naririyan na at marami namang gamot na inilagok na, subalit siya'y walang nilagok pa, kundi tubig lamang at katas ng dahon. Patotoo lamang na marapat pakitang iwaga sa kanya upang mapatotohanan, di lamang sa gawa ng tao, maaring magpakita ng hiwaga, higit sa gawa ng dakila. Tumikom ka na. Pagarian ka. Kumusta ka na? Sumayo ang kapayapaan. Katotohanang katotohanan. Kung ganang kuntsing lamang di lalahad ang nakaraan, sapagkat limot na yaon. Subalit aking ngayong pinatotohanan sa inyo, ang inulat at nihayag, yaong sa inyo'y nangusap. Sulong, umupo ka na, anak. Tao! Hanggang kailan kayo magmamatigas ang loob? Hanggang kailan kayo magmamagaling sa kapwa nyo? At hanggang kailan kayo magiging ganap? Subalit, tandaan ninyo, ang lahat ay may takda, kahatulan ay gagawad. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Yaon ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya't kahit saan ako magtungo, hindi pa ako naduwag. Sapagkat taglay ko ang sinabi niya sa akin. Kaya lamang ako sumusunod, tumatalima. At hindi lamang sa pagkain ng kasiyahan, hindi lamang sa mga bagay,
at hindi lamang sa salapi ang kagalakan. Kaya nga, maramdaman mo lamang ang katapatan at pagiging totoo ng kapwa mo na itatadgam niya sa puso niyang mahal ka nga niya. Sapat na yaon na makagalak sa totoong tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayo. Maraming huwad at mapagpaimbabaw, subalit dinalingid kailan pa man sa amang mahal. Ngunit ang makatotohanan na magsipaw niyagit magalak, sapagkat may gantimpalang nakalagak. Nekkaramanayhanam, nekkaramanayhanam, nekkaramanayhanam. Bakit kayo masasaktan kung totoo kayo? Subalit dapat nga kayong mahirapan ang loob kung hindi kayo totoo. Bakit kayo magagalit, magngingit-ngit kung totoo kayo? Subalit dapat nga kayong magsipagnit-ngit kung di kayo totoo. Sapagkat daratal ang takda ng kahatulan, batid ng amang kalahat-lahatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayo. Nekkaramanayhanam, nekkaramanayhanam, nekkaramanayhanam. Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na, anak? Magaling ka na. Purihin mo ang Ama. Salamat at pinatibay ka ng Ama. Kahapon po, nang siya'y dumating dito, kasalukuyang nagtatala pa ng mga mensahe, subalit inatasan po akong babaan ko siya at haplusin at sabihin ay ganito-ganito. Ngunit nagtibay po siya at pinagtibay ng Ama at nagtibay po siya sa kanyang salita na sabi niya, sinabi ko po sa kanyang ina, padextrose nyo na siya, baka siya namang hina, kasi kung suka ng suka. Hindi po, dito na lang po, siulong ka ako, pakainin nyo kahit konti doon, konti-konti lang at inom ng tubig. May dala ba siyang damit? Meron daw po. Pero sige, padextrose muna ka ako, nang masaksakan siya ng ano. Sabi niya, hindi po. Pinabanyusan at pagkabanyos ay umuwi. Dahil para daw makainom nung sinabing dahon. At kanina po, kinumusta siya. O, ayaw mo ba talagang magpa-dextrose? Pa-dextrose ka na ako. Ay, hindi po, eka. Totoo po niyan ay nag-usap-usap na po ang mga kamag-anak ko, eka, magpisan nila. Nasabi pa, dextrose na pa, hospital na. Ako po talaga nananalig na dito gagaling. Di po ako kumibo sa kanya. Wala ako sinabi ko, di. Gayon ba? O, sige, tibayin mo loob mo. Ngayong binanyusan na po siya. At sa kalooban ng Ama, ang sabi sa akin ay, ang Espiritu ay ako ang magbanyo sa nakikipamayan, panandalian dito sa Pilipinas, yaw na yang taga-ibang bansa. Hindi dahil special siya, kundi buklatin niyo po sa banal na aklat, yung nakikipagtotoo. Ang nakikipamayan sa inyo ay tanggapin nyo at mahalin. Sumusunod lang po ako. Dahil damdamin niya kapag ako ang nagbanyos, alam ko po damdamin ng tao, di po ba? Nararamdaman ko po yun. Kaya ibinigay ko yung damdamin niya. Ako po ang nagbanyos. Kaya sabi ko nga po dun sa isang tagasunod natin, kagaling mo namang Buenamano. Siya po ang una na namamalipit. At umuwi na rin. Pagkatapos siya ang kasunod. At may sumunod na naman. May dumulog na naman. May dumulog na naman. Sabi ko, kagaling Buenamano. Kumbaga sa tindahan, napakabili ngayon. Ano po? Ano po ibig ko sabihin? Dahil napatotohanan ng Amang katapatan niya, sa araw na ito'y binigay ang kalayaan niya. Malaya ka na ba, anak? At inaangking mo na bang malaya ka ng malaya?
Tandaan mo anak, huwag ka nang magkasala. Sapagkat ang pagkakasala ay nagiging daan ng karamdaman. Batid ng tao kung ano ang ikapagkakasala niya sa karamdamang yaon, kaya't ang tunay na nakakilala, itatakwil yaon sa sarili nila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sasabihin ng tao, gumaling ako noon, bakit ngayon hindi ako mapagaling? Tanungin mo sarili mo, ilang beses ka na bang pinagaling at ilang beses ka nang pinagbigyan? Nakilala mo ba ang nagbibigay sa iyo? Hindi naman tao ang nagpapagaling sa iyo. At di mo naman binayaran at di ka naman pinagbabayad. Ano't di mo nakilala ang walang bayad? Mga minamahal, sadyang mahirap maglingkod ukol sa kabanalan at sa natural na gampanin. Sapagkat di lahat ng tao ay may kababaang tatanggap. Kaya nga, ang gawain ito para sa mga abang walang magawa sa buhay. Ngunit kailangan pang mabuhay at sila'y gumaling. Kaya't patututuhanan naman ng Ama na siyang kagalingan sa mga umaasa sa Kanya at wala nang inaasahan maliban siya. At sa mga totoo at tapat na kumikilala sa Kanyang Espiritu. Kung mayroon mang hindi nakinabang dito'y huwag kayong malumbay, sapagkat maliwanag ang katotohanan. Kung 100 ang pasyente, 30 ay di gagaling. 70 ay gagaling. Mapalad ang 70. Hambing lamang yaon sa isang halimbawa. Kung 50 ang pasyente, ang gagaling ay 30 at ang 20 ay hindi. Bakit sa tuwin ay mas malamang ang gumagaling? Sapagkat kasama na ang espiritu ng pagbabago nila. Kung tinanggap nila ang Ama, mayroon mang di gumaling sa kanilang karamdaman ng pisikal. Ngunit gumaling ang kaluluwa nila kasama sa gumaling. Kaya't mas malamang ang pinagaling sa hindi. At bakit di lahat gagaling? Sino pa ang mangungutya? Sino pa ang hahamak? Sino pa ang maninira? Wala. Walang gawaing walang kasiraan at walang gawaing perpekto, kundi ang Ama, siyang totoo at perfect gumawa sa mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Pagka-perfectong perfecto man ang Ama, subalit ang mga anak niya'y hindi. Totohanang katotohanan, pagkakagiging pakatotohanan man ang tao, mayroon pa rin hindi totoo. Hatsa karamali. Nekaramaneya hanam. Nekaramaneya hanam. Nekaramaneya hanam. Mapalad ang katulad ng nagsalita kagabi. Hindi siya nagalit. Bagamat sa palagay niya, tinamaan siya ng wika niya. Apo Kunching, tinamaan po ako doon sa mensahe kagabi. Nanonood lang po ako sa internet. Kaninang umaga. Tinamaan po ako. Sapagkat ako po yun, isa po ako doon sa, ano kaya naman yung salita na yun? Di man naintindihan. At sabi niya, walang makakakita. Kahit saan. Tingnan ko nga eka. Hinanap ko po lahat, maging sa YouTube. Lahat ng libro po na alam ko, lahat ng salita hinanap ko. Totoo po po. Wala po ako nakita. At nang marinig ko na po yung mga paliwanag at pahayag niyo pong yaon, nag-blackout na po ang aking computer. Hindi ko na po narinig ang kasunod. Hindi ko po alam kung sinabi niyo kung ano ibig sabihin. Hindi ka ako. Kaya nag-blackout na hindi sinasabi at hindi sasabihin. Mapalad kang umamin. Yung iba, pag tinamaan, iisipin pa nila, may nagsumbong. Iisipin pa nila, ba't ganon? Di inamin na nilang sila may kasalanan. Mga minamahal, gayon pala't inaamin mo, ikaw yaon,
di huwag kang magalit, kundi maituwid ka. Kung totoo kasama, tatanggap ka. At siya unang pawang katotohanan, ang pagtanggap ay kagalakan, ang pakikipagtotoo ay kalayaan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Pawang katotohanan, ang mensahe para sa marami, para sa lahat, hindi sa ilan. Kaya't walang dapat patamaan, kundi dapat maging makatotohanan. Pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Wala na. Tapos na. Ano pa sasabihin ko ngayon? Pang tao na po. Ba, ayoko na magkwento, baka ako'y maging tao na. Lumabas na ang kasalanan. Kaya, tayo na po sa Antipolo. Makikisakay po ba kayo? Patungong Antipolo. Wala tayong sasakyan. Sa bibig lang yun. Kaya't halina po kayo. At may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manapit ka na bawat araw. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pumangkin at tapin, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Mayroon pa ang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinan tanggapin. Huwag masakim ang tao,
kung ang binigyang karapatang maging matalino na matapos sa science, sa siyensya, sa karunungan pang doktor, ay hindi makapagpapagaling, paano makikilala ang mga pangalan nila? Subalit, tandaan po ninyo gaano man kasikat at gaano man kagaling, mayroon silang hindi napapagaling. Patotoo, hindi sila ang nagpapagaling. Gayon din sa gawaing ganito, gaano man kagaling at gaano man kapangyarihan ay taglay, mayroon din hindi makikinabang. Sapagkat siya unang patuto, walang hihigit sa Ama. Kaya kung may sentido kumon kayo at may pangunawang totoo, batid nyo, parte-parte siya ng ginawa ng Ama. Ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay Pedro, ang kay Maria ay kay Maria. Ngunit maaaring pag-isahin ng Ama ang bawat isang totoo sa Kanya. Kaya ang mga makatotohanan na nag-iisa at nakikiisa sa iisa, nagkakaisa. Nagmamahalan sila at di nagpapagalingan, nagyayabangan at di maninira ng kapwa. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Hindi kaya ng ilang tao lamang na paglingkuran ang buong mundo. Kaya't maraming hinirang ang Ama. Sapagkat maraming anihin, kakarampot ang mag-aani. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang nakinabang sa katotohanan ng Ama at patuloy na makikinabang pa sa Kanya. Anin mo ang pakinabang na walang silbit, walang kabuluhan, sa bandang huli, kapahamakan. Mainam ang pakinabang na hanggang kamatayan, taglay mo kapakinabangan. Yaw na yang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigip kayo ng katotohanan, pangunawang mainam sa inyong puso, makintalang katotohanang magpagmahalang Ama at madaman yung lubusan. Sa gayon, kayo rin ay matututong magmahal sa kapwa nyo at gagawin nyong marapat para sa Ama, para sa inyong kaluluwa at di lamang para sa sarili nyo. Sa gayon, ang lahat ng mabuting ginampanan nyo at gagawin nyo pa, tanging Ama ang magbibigay gantimpala sa bawat isa. Kaya't sa inyong lahat, walang gumanap ng marapat na di Ama ang nagbigay at naglagak ng marapat na Kanyang matatanggap na tuwirang makagagalak. Pagpalain kayo, sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang kayo ay naririto, kung puso ninyo'y tapat, sama'y tumanggap. Kayong lahat ay mga gagala at tuwirang siya ang mananahang gana. Yamang kayo ay naririto, magnilay, magbulay, magtantong totoo, ganang pagkatao na sarili ninyo, di magagawang kayo'y magbago, kaya't ibinigay ang Espiritu nang magawa nyo mabago pagkatao. Kaya't ang tuwirang sama ay totoo, siyang magpapabago, babaguhin kayo, o tao. Mahal ko kayo, katotohanan, siyang aking tinuran. Ditman ninyo, ganap mahawakan ni
mahakan man lamang, kayo'y magagawaran, madudulutan ng kabutihan, may bibigay ang liwanag na di mamamatay habang nabubuhay. O tao, mahal ko kayo, tuwirang nasa ko'y magmahalan kayo. Ang masakit sa inyo'y huwag gawin sa kapwa nyo upang mapatotohanan. Anak nga kayo ng Ama, ng Anak, na sumasa inyo'y Espiritu. Diyos Anak na nagkatawang tao, bilang kapatid kayo sa Jesucristong pangalan. Subalit, sa pagka-Diyos, anak kayong matatawag, anak man tuwirang ng Ama, anak pa rin kayo bilang Diyos na totoo. Tao, katotohanan, ang sakit sa inyo'y nalay. Magnilay kayo at magbulay, magtanto kayo upang inyong kamtan ang Ama. Sa buhay nyo'y may magawa, may gawin siya na dapat at marapat habang nabubuhay. Kamtin niyong ganap siya hanggang kamatayan. Wakas ng inyong buhay, siya pa rin naman. Tutunguhang mainam ang may pandinig, ay nakarinig, ang may matay magliwanag, ang may pandama ay nakadama, pagkat kayong lahat mahal na mahal. Tao, yan ang totoo, Espiritu Santo. Kapiling nyo sa tuwin na ito. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Ama kong mahal. Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kumusta kayo? Masaya po ba ang buhay? Tingnan nyo nga po siya. Oh. Punang buhay nyo, no? Sige. Ang gusto. Pipig. Ano po? Di po ba? Ay, ako po, habang may panlasa, pakakainin ko ng pakakainin. Pag walang panlasa, pakakainin. Kanan meni yan. Kainin mo ito. Hindi na makain. Bawal ka, bawal. Kahit naman po hindi kumain ng bawal, nagkakasakit din. Pag matanda na, pakain na lahat ang gusto. Ano po? Hindi naman masiba na yan, kaunti-kunti na lang. Di katulad ng bata, masiba pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Gagalit po talaga ng tao. Kasi yun ang totoo eh. Bakit pag hindi na kakain, pinipili? Huwag ka, bawal yan, bawal yan, bawal yan, bawal yan. Lahat ng mga binawal, nakabuti ba? Namatay na rin sila. Buhay ba ang Ama? Kaya po ako,
Kumain kayo, wag lang lamon. Tumikim kayo, wag lang masiba. Kapag lamon, katakawan yon ang tawag, hindi gutom ng pagkain. Buhay bang Ama? Kaya kayo po, kumain. Kung gusto nyo, pag wala kayo, pipilit-pilitin kayo, naku, hindi na tama yun. Ano? Kasi puweka'y masama, kasi puweka'y bawal, 80 na ang edad. Opo, nakatala doon sa Bible. Anong nakatala? Kainin nyo lahat! Sapagkat anong dahilan naman? Ba, kumain na lang. Pag wala ka na lasa, pipilitin ka. Ano po? Ay, baka hindi nyo naintindihan, huwag nyo tanggapin. Baka magkasala kayo niyan. Ang ibig ko pong sabihin ay eto, no? May diabetes ka. Bawal. Talagang bawal yan. Kasi over yung matamis mo Kaya bawal Sinabing huwag ka nang kakain ng matamis. Ha? Hindi. Di ba? Nurse ka, no? Tama ba yun? Di ba titikim ka rin? Huwag lang lamon, ano? Kain lang. Tikim. Gusto mo naman. Tikman mo yung ubas. 3. Huwag isang bungkos. Tikman mo yung apple. Biyak-biyak. Hindi habang may nakikita. Takaw yun. Hindi kain. Buhay ba ang Ama? Oh. Teka, pumayat. Teka, hindi na ako kumakain. Nawala na. Siya yung kinamatay. Buhay ba ang Ama? Kaya kayo, kumain kayo. Tama ba, kapatid? Pinag-aral. Pinag-kaya. Kung lahat ng pinag-aralan ay natama, ay di walang namatay. Di po ba? Hindi ko kayo nililisya ng pananaw. Hindi ko kayo nililisya. Oh, yung mga may diabetes, hindi kumakain. Gumaling ba? Ang tanong ko, diabetes kayo, hindi kayo kumakain. Gumaling ba diabetes nyo? Ano po? Gumaling ba diabetes? Hindi, ano? 80 ka na. 80 ka na, ha? 80 ka na, nakalagpas ka sa 80, may diabetes ka. Ay, bawal kaya. Ay, ilang taon? Anoon? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit nagkagano ng katawan? Kasi lahat ng bawal sinunod. Ayun, ang nakamatay. Yung lahat ng bawal. Sundin mo ang Diyos. Ang lahat ng bawal ng Diyos ang sundin mo. May tema tayo, hindi lang sa pagkain yan. Alalaong baga, ang ibig sabihin sa inyo, ang sundin nyo lahat ng binabawal ng Diyos at sinisigurado ang sakit ay kaya niyang pagalingin at habang kayo'y may buhay, may pag-asa pa rin. Sunod kayo ng sunod sa bawal sa lupa. Sa Kanya naman, gawa kayo ng gawa. Kaya bandang huli, yung ginawa niyong pagsunod sa bawal sa lupa, napahamak naman kayo lalo, bawa! Wala na. Mali po tama. Mali po ba tama? Naku po. Pag nagsitas ang diabetes niyo, ha? Sabi ko po, tumikim kayo, huwag kayong lumamon. Kumain kayo, huwag kayong maging matakaw. Ano po? Sa katakawan,
Sabi ko ay, bigla lumakas. Eto po, may rayumayeka ako, kaya hindi ako kakain ng ganon. Hindi kumain. Naku, tikim na tikim. Takaw na takaw baga. Kasarap ka nun. Diyos ko, wag naman kayong kakain niyan at kung hindi makakain yan. Pati yung mga nakakakain, binabawalan. Ano po? Para lang hindi siya makakain doon, hindi na sila dapat kumain ng gayon. Wala nang makikita. Kasi hindi siya makatikim makasarili. Bawal sa'yo, pati ba kapwa mo hindi bawal wag mo pakainin. Ang masama po eto. Bawal sa'yo ang sitsaron dahil ikay tumataas ang presyon, tumataas ang kolesterol. Nang makatagpo ka ng sitsaron, isang supot ayaw man ng tigilan. Sinausaw pa sa suka, pati kolesterol niya at saka acid ay tumik. Tumaas ang timbang ng diagnose sa kanya. Naku po, tama po. Anumang bagay na sumusobra sa katawan ay lason. Maging ang salita po, kapag labis-labis nakakalason yan. Hindi lang sa kaluluwa, pati sa iyong sarili bilang tao. Bakit? Halimbawa, sinabi mo yung labis na hindi maganda. Sabi mo sa kapwa mo, Judas ka. Bakit? Ba't mo nasabing Judas siya? Baka ikaw ang Judas, kaya nasabi mo yun. Buhay ba ang Ama? Sinabi, hindi naman masama ito, sasabihin ko, walang hiya ka, Eka. Ba't mo sinabi yun? Baka ikaw ang walang hiya. Eto pa, si Raulo Eka yan. Ba't mo nasabi yun? Siguro ikaw si Raulo. Bakit magpaparatang ka ba ng mga ganyan sa kapwa mo kung nasa katinuan ka at mabuti kang tao? Hindi. Hindi ka man lang magbibigkas ng ganyang salita sa kapwa mo kung mabuti kang totoo. Sapagkat alam mo ang magparatang humusga ay di tama. Dahil hindi ka sa katotohanan. Tama. Ano pa po alam mo? Yahayag natin. Mag-mic po kayo. Mga kapatid, nahilingan po ako ni Apo Koncheng na sabihin ko yung totoo. Kasi po ang katotohanan, ang alimang bagay na ibinigay sa atin ng Ama. Pag sumusobra, nagiging pangit. Kung minsan, magpapayo ka sa kapatid mo, ang payo mo ay padarag. Naintindihan ba yun? Hindi. Kailangan may hinahon. Huwag mong gagawin yung mga ganung bagay. Maging ikaw o ako. Pag sinabihan mong ganun, masasaktan din ang puso ko. Damdamin tayo. At eto pa po, magaling mangaral, sarili hindi aralan. Mali yun. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya pinakamaganda. Bago ka mangaral, baguhin mo muna sarili mo. Totoo po yan. Sinasabi mo, huwag kayo kang sinungaling, isa kang sinungaling. Huwag kayo kang dalahira, dilahira ka. Chismosa ka, mapanira. Ano pa? Nakakatawa pala yung ganun. Ano pa po? Yung ugalit gawa ng tao. Sasabihin, ito naman pagmamalasakit lang Alam mo ba kang sinabi ni ganun ganyan? Paano siyang nagmalasakit? Nasiraan naman yung isa. Mga hunghang, sabi ng Ama. Nagmalasakit ka isa-isa. Pinahamak mo naman ang isa. Di nagkasala ka rin sa akin, anak. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal. Ang tao nga naman, katwirang tao yan. Ngunit kapag ang katwiran ng Ama ang siyang sinunod nyo, hindi nyo kayang gawin iyon. Sapagkat alam nyo, ang magpahamak at may panigan ay kasalanan. Kinampihan mo yung kakampi ka. Pinanigan mo yung panig ka sa kanya. Pinahamak mo naman ang wala kang pakialam. Kasalanan mong matindi yan. Kaya pagsisihan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal,
pawang katotohanan. May dudugtong pa po ba kayo? Di po ako galit. Tuwan-tuwa po ako. May dudugtong pa po kayo. Masarap pong makinig eh. Dahil pagka ang mga salita, ika nga lalo-lalo na sa banal na kasulatan, kailangan papasok mo sa isip mo. Yung talento mo, gamitin mo. Hindi yung salita lang. Dahil mga talimaga ito eh. Hindi basta ganito. Salamat po. Paano po kung walang talentong pangkabanalan? Talentong palupa lang ang alam. Big sabihin, tao siya, no? Wala espiritu, no? Kaya napakahirap buksan. Ano pa? Sarado! Ano po kaya ang paraan para mabuksan? Ano po? Sabihin mo nga. Para po sa akin, kung magsasalita ka, humarap ka muna sa salamin. Tingnan mo yung mukha mo. Tama! Marami kasing tao, sabi niya, "Hoy, kalaki ng muta mo." Ang hindi niya alam, sabi nga, nakita mo kang dumi sa iyong kapwa, ang gatahilang nasa iyong mata, hindi mo nakikita. Ganyan ang tao, mapanghusga. So, balit ang sarili niya, hindi niya alam, mas makasalanan pala siya. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kaya pinakamahirap ang humusga, ang humatol at magparatang. Kaya upang di kayo makapanahan sa gayong kasalanan, timpiin niyo ang bibig niyo, pigilin ang sarili niyo. Yaw ng nais ng Ama, magpakatotoo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung wala kang sinabing masama, hindi ka natatakot na malaman ng kapwa. Tama po ba? Sapagkat, kung ang sinasabi mo'y pawang nakakabutit makabubuti kahit kanino, kahit pag-usapan ka ng sino mang tao, wala kang takot. Sapagkat alam mo, ang naririnig nila, higit na naririnig ng Ama. Yan ang pawang katotohanan. Kaya sa inyong lahat, may galit ba kayo? Ay, mali pala. May galit ba sa inyo? Wala po, ano? Ba't para pong maasim ang mukha nyo? Tingnan ko nga. Oh, gusto mo pang mag-abroad yan? Naku po, pag umalis ka pa niyan, anak, baka pagdating mo dun maging buto ka na. Buhay ba nga mga minamahal? Kung nakinig ka lang sa akin nung buwan na nag-usap tayo, di ka na ganyan. Buhay ba nga mga minamahal? Kung minsan, sabi nga po ay naghahangad kang umasenso, humahangad ka ng pera para sa pangarap mo, pero yung sarili mo hindi mo inisip. Isipin mo na sarili, yung kalusugan, wag pera lang. Buhay ba nga Buhay ba nga Aanhin mo pa ang pera. Kahit inipon mo na yan at naipon mo, kung wala nang gagamitang tao, yaw na yung katawan mo. Di baliwala. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mag-impok kayo nang hindi kakainin ng tanga at di kakalawangin, di masasayang habang kayo'y nabubuhay. Pagpalain kayo. O sinong matakaw? Di baling maging matakaw kayo sa salita ng Diyos. Kahit anong gawin yung kain, hindi kayo mamumutalan, mabibilaukan, at di kayo masasamid, at di rin mabubundat ang tiyan. Subalit kapag pagkain, ang hinangad ninyong makabundat, sigurado, sasakit ang tiyan nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pakatandaan ninyo, kung alam nyo lamang ang tunay na nakakaaliw ng buhay, hahanapin nyong mabilis at madali. Kung batid nyo lamang ang tunay na kasiyahan ng Ama, gagawin nyo na ito para malugod siya. Kung batid nyo lamang ang susungin nyo at haharapin, di sinsana'y lumilis siya kayo sa kasalanan. Kung batid nyo lamang ang inyong patutunguhan, di sinsana'y lahat kayo'y magmamagandang loob kanino man. Pagpalain kayo. O aking Ama,
naging kasiyahan man at nakakatuwa't napatawa sila. Ang mga salitang namutawi sa mga anak mo, subalit kung nakasiglat nakasaya ng kalooban, lalo't higit kung makapagliligtas ng kaluluwa, yaon ang iyong nasa at kagustuhan upang maaliw sila sa iyong gawang mainam. Tunay nga ang iyong mga aral at tapat kakailanman, kaya't ang sino mang sa iyo'y kikilala at tatanggap na tuwiran, walang malilis siya ng tamang daan, kundi masusumpungan ang iyong katotohanan. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay po bang Diyos? O mga may diabetes, baka magsikain kayo ng isang pinya. Dahil sabi niya po, kung walang bawal, kumain ka pa ng isang pineapple. Parehas na rin pala yun, isang apple. Ay, nakakita ka ngayon ng apritada. Masarap kumain, tumakal ka ng 3 taasang kanin. Patay! Hindi ganun ang habilin, ha? Pwede kayong tumikim ng matamis. Pwede kayong tumikim ng matatamis. Wag lamon, tikim lang. Wag kain, wag katakawan. Upang di kayo magtanong, ano bang lasa niyan? Nang mawalan ka ng panlasa, pinapait-pait na ng dila mo ang laway mo. Wala na. Ano pang silbi? Kahit lahat ay lagak sa'yo, hindi mo na malalasahan. Ganon din ang punong-puno ng hinanakit galit ang puso niya. Anumang tamis na dulot ng pagmamahal ng Ama, di na malalasap ang wagas niyang malinis na pagmamahal. Kaya, huwag niyong batikan at huwag magkabatik ng putik ang puso niyo. Huwag magkasugat at magnaknak maglalim nang huwag kayong masakitan, makabangon at makaahon sa mabuti na kalooban ng Ama. Pagharian kayo. Tayo na, mga mahal. Ang haba